Hallelujah! At magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral tungkol po sa history ng church. Hallelujah! Nakaraan, atin na pong napasimulan ang pag-aaral patungkol po doon sa pagsisimula ng church, the beginning of the church. Napakahalaga pong malaman natin na ang ating iglesia ngayon ay pattern po, mga kapatid, doon sa iglesia, hallelujah, according to the prophecy made actually mismo ng ating Panginoong Jesucristo in the book of Matthew. Upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Napakaganda po na malaman natin ng ating iglesia, hallelujah, na ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Makapangyarihan po ito, mga kapatid. Ito po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Sa muli, babasahin natin ang napakahalagang bersikulo buhat sa sulat ni Apostle Pablo. Sabi niya, "For no one can lay any foundation other than the one we already have." So mga kapatid, pinag-aaralan lamang natin ito sapagkat gusto nating ma-validate ang atin pong pananampalataya because this is authentic, mga kapatid, according to the words of God. Ano daw po ang nailagay ng pundasyon? Jesus Christ. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials, gold, silver, jewels, wood, hay, or straw, but on the judgment day, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, the builder will receive a reward. Napakagandang paalala ito, mga kapatid, ng ibig sabihin, dapat ang pundasyon ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung may nagsasabi pa po dyan na hindi totoo si Kristo, for me, mga kapatid, this is already a sin of blasphemy. Sapagkat once na itinakwil mo na si Kristo, wala ka na po, mga kapatid, na pag-asa sa kaligtasan. Because Jesus Christ is the only way for us to be saved. Hallelujah. Again, in the book of Matthew, chapter 16:18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Hallelujah. Wala pong kapangyarihan dito ang kamatayan o ang impyerno, mga kapatid, dahil ang pundasyon ay ang bato na walang iba kundi si Kristo. So napag-aralan natin, nakaraang Bible study, that Jesus Christ is the cornerstone, ang batong panulukan. Ito yung batong itinakwil at naging batong panulukan. Hallelujah! Sa pangangaral ni Pedro, naalala po ninyo, mga kapatid, na talagang mayroong pong pangako ang ating Panginoon na ipagkakaloob. Hallelujah! Maliwanag po yan, yung kaligtasan. Pero nagsimula po yan doon sa promise, mga kapatid. Ano yung promise na binabanggit ko nakaraan? That is the Holy Spirit. The outpouring of the Holy Spirit. Sabi ng Acts chapter 1 verse 4, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Napakahalaga po ang banal na Espiritu Santo sapagkat yan ang magbibigay sa kanila ng tapang, ng karunungan, ng lakas ng loob para ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. That is why, during the day of Pentecost, hallelujah, 50 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ, bumaba po ang pangako na banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. At yun po, mga kapatid, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Okay, magpapatuloy po tayo. Two important topics ang ibibigay ko po sa inyo sa pagpapatuloy ng ating Bible study. Number 1 is the promise fulfilled. Number 2, the promise preached. Hallelujah, ipinangaral. Naalala ko, mga kapatid, yung istorya nito in the book of Acts chapter 1. For several days, the disciples of Jesus were together. Hallelujah, as they waited, diba, to receive the promise of God, which is the Holy Spirit, mga kapatid. They had come to Jerusalem for the Feast of Pentecost. Naalala ninyo, mga kapatid, yon during the Feast of Pentecost, at marami doon ang mga taong pumunta sa Jerusalem because this is an important Jewish celebration. At sa panahon po na ito,
naganap po, mga kapatid, ang manifestation ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo, pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Very important po ito. In unity, the disciples of Christ waited until the 50th day after Passover, until the day of Pentecost was fully come. Naalala po ninyo yung Passover? Hallelujah. Ang Passover sa wikang Hebrew, Pesach. This is one of the Jewish religion's most sacred holidays. Hallelujah. The holiday commemorates the biblical story of the Exodus sa panahon ni Moises. Hallelujah. Na kung saan talaga pong ang mga Ehipsyo during the time of Pharaoh ay pinahirapan ng Panginoon dahil sa pagmamatigas, mga kapatid ng Paraon. Pero nakita po natin na sa pangsampo, sa panghuling salot, iyan po ang pagkamatay ng firstborn. Hallelujah. Hallelujah. Ito po yung God's plague of the firstborn passing over Jewish homes, the Israelites, mga kapatid, liberation from the slavery in Egypt. Dinaanan man sila ng tinatawag nating angel of death pero hindi po sila namatay. Yan yung Passover because of the blood na kanila pong ipinahid doon po sa hamba ng mga pintuan nila. Now, the Passover in the New Testament, mga kapatid, is about a memorial of Jesus Christ's death as the true Lamb of God that takes away the sin of the world. Yan naman yung Passover, mga kapatid, sa bagong tipan na ang pagkamatay ng Panginoong Kristo, pagbuhos ng dugo. Kaya pag si Kristo na po ay nasa atin, hallelujah, lalagpasan po tayo ng tinatawag nating kapahamakan, yung kamatayan, yung tinatawag, mga kapatid, na second death na papunta sa impyerno. Lalagpasan po tayo doon dahil nasa atin si Kristo. Yung blood ng Panginoon, yan po yung nagligtas sa atin. At nangyari po yan nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. At hanggang sa ngayon, narito po tayo sa church because of that action we have made nang tanggapin natin ang ating Panginoon. Now, doon po sa upper room, according to Acts 1:13-14, doon po sila nagkakatipon. Dapat, mga kapatid, alam natin yung story nito. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. They all joined together constantly in prayer. Kaya mga kapatid, sa church, very important ang prayer. Ang prayer meeting, ang overnight prayer, napakahalaga po yan. Along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Very particular po yung mga pangalan pong binanggit po dito. Napakahalaga kasi, mga kapatid, ang ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, hindi man nakikita ng tao ang ating pong ginagawa sa church, pero may Diyos po na nakakakita ng ating pong patuloy na paglilingkod at tulong sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya gusto ng Lord na magpatuloy po tayo. May nakakakita man o wala, mga kapatid, mahalaga ang ating pananampalataya ay totoo, genuine, sapagkat, mga kapatid, Diyos pa rin naman talaga ang tumawag sa atin, hindi ang tao. Hallelujah, glory to the living God. In the book of Acts 2:1-4, when the day of Pentecost had fully come, yan na po yung panahon, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Ito na po yung description ng outpouring ng Holy Spirit. Maybe to some, alam na po ninyo ito. Pero again, gusto ko lamang ipaalala po sa ating lahat na mga mananampalataya na nasa iglesia, na member ng CCFM, at sa lahat pa ng mga churches na si Kristo ang foundation, na nanggaling po, mga kapatid, hallelujah, ang ating pananampalataya doon sa atin pong pinaniniwalaang birth ng church, hallelujah, in Jerusalem. Hallelujah.
Kaya nga, ang sabi ng Bible in the book of Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Why Holy Ghost? Sapagkat ito, mga kapatid, ang marka ng pagsisimula ng iglesia, mga kapatid, sa buong mundo. Ang sabi po diyan, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared them divided tongues. Hallelujah. Ang sabi po diyan, as of fire, and one sat upon each of them. Mayroon po silang nakita, mga kapatid, na parang mga dilang apoy. Hallelujah. Hallelujah. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kaya nga, yung Holy Spirit, mga kapatid, pag tayo po'y napupuspos, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng kalakasan na i-ignite, mga kapatid, ang ating awareness patungkol sa calling ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At isa rin po, mga kapatid, na evidence, ay ang speaking with other tongues. Napakahalaga po yan, mga kapatid, during that time. Hallelujah. Now, the outpouring of the Holy Spirit is a fulfillment of ancient prophecies. Hallelujah. God promised to pour out His Spirit. As I have said, based from the Bible, sila po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. At alam po ninyo, iyan ay hango doon sa prophecy, sa hula ni Propeta Joel in the book of Joel, chapter 28 to 29. Ang sabi po dyan, you see, in the Old Testament, sabi po ng Bible sa book of Joel, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Hallelujah. Sabi ng Bible, malinaw, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Kaya nga po, mga kapatid, kahit ang mga Gentiles ay nagkaroon na ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Diyos na buhay because of this prophecy. Hallelujah. Ikaw, brother, ikaw, sister, you are blessed by God sapagkat ikaw rin, kahit hindi ka kabilang doon sa pangako ng ating Panginoon sa kanyang bayan, sa Israel, sa mga Hudyo, ikaw ay nakasama dahil sa iyong pakikipag-isa sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Dahil ngayon, hindi ka na, mga kapatid, hentil, kundi ikaw na ay espiritual na Hudyo, nang ibig sabihin, ikaw ay tagapagmana na ng buhay na walang hanggan ayon sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to the living God. Now, sabi sa book of Acts 2:1-4, basahin ko po ulit, from the book of Joel, nagkaroon, hallelujah, ng katuparan in the book of Acts. Sabi po diyan, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang buhay. Ang bahay ay may nakinaroroonan nila. Yan, sabi ng Bible. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Alam po ninyo, akala ng mga nakakita sa mga napuspos ng banal na Espiritu Santo ay mga lasing. Akala nila lasing na. Subalit nagsalita si Pedro, mga kapatid, hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga, sabi niya, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Sabi ni Pedro, maliwanag po. Sabi ni Pedro sa mga tao, ang nakikita nyo ngayon ay ang katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel sa Lumang Tipan. Kaya nga, mga kapatid, yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga buhay
ay katuparan po yan ng hula sa darating na panahon. At one of the initial evidence, mga kapatid, ng Holy Spirit ay ang speaking in tongues. Hallelujah! Yung speaking in other tongues, mga kapatid, o pagsasalita ng iba't ibang wika ay inisyal na patotoo. At iyan po ay recorded in the book of Acts. Hallelujah! At hanggang sa ngayon, maari po, mga kapatid, na magsalita pa ang isang mananampalataya sa iba't ibang wika. Pero doon po sa mga sulat na ni Apostol Pablo, nagkaroon na po siya ng pagpapaliwanag na hindi lamang po ang pagsasalita sa iba't ibang wika ang tanda na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Sapagkat sinabi pa nga ni Apostol Pablo na mas nanaisin ko pa na magsalita sa wikang nauunawaan kaysa ako'y magsalita sa wikang hindi nauunawaan ng iba. Hallelujah! Kaya, yung speaking in tongues, mga kapatid, ay nangyari po ito sa mga hentil, sa Ephesians, mga kapatid. Even Paul, the apostle, acknowledged speaking with other tongues. Pero winarningan niya, mga kapatid, ang mga taga-Korinto na dapat din mag-ingat sapagkat maaring ito rin, mga kapatid, ay magsimula rin ng pagpamalaki ng isang tao na porke nakapagsalita ka sa iba't ibang wika, baka akala mo, ikaw na ay napaka-espiritual. 1 Corinthians chapter 13 verse 1, sabi niya, if I speak in other tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Makapagpasalita man ko ng iba't ibang wika, pero wala akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. So malinaw po, mga kapatid, na po pwede kang magsalita ng iba't ibang wika, hallelujah, pero wala ka namang pag-ibig. Pwede pala yun, mga kapatid, na parang ang iyo lang pinapakita ay puspos ka ng banal na Espiritu Santo pero hindi nakikita sa iyong pamumuhay. Yan po yung paalala ni Apostol Pablo. Hallelujah. At another thing, mga kapatid, in 1 Corinthians 14:18-19, sabi niya, I thank God that I speak in tongues more than any of you. So, ibig sabihin, mga kapatid, grabe po kung mag-speak in tongues si Apostle Paul. Pero may but siya in verse 19. But in a church meeting, I would rather speak five understandable words to help others than 10,000 words in an unknown language. Sabi niya, hallelujah. So mapapansin po ninyo, mga kapatid, para sa kanya, mas mahalaga para sa kanya na magsalita na lang siya ng mga wikang nauunawaan. Kung gusto mo lang i-display na ikaw spiritual sa pamamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika, aba magsalita ka na lang sa wikang nauunawaan sa ikalalakas ng kapatiran. Parang yan ang punto ni Apostle Pablo. So, for me, speaking in tongues is just the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit in preparation for the beginning of the church in Jerusalem. And for me, ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay mas lalong mahalaga. Witnessing is the ultimate commandment of God for those who receive the Holy Spirit. Kung talagang totoong ikaw ay napupuspos ng banal na Espiritu Santo, then share the Word of God because that is the prime commandment or the commission ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad. The Great Commission. Glory to the living God. Hallelujah. In Acts chapter 1 verse 8, wag po tayong mag-alala sapagkat kasama po pala doon sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo ay ang kapangyarihan. In Acts 1:8, look at this. Mga kapatid, sana naintindihan niyo po. Sabi ko kanina, ang mahalaga sa napupuspos ng banal na Espiritu Santo ay hindi yung ikaw ay nagsasalita lagi sa iba't ibang wika na hindi naiintindihan. Kundi makapagsalita ka ng mga wikang naiintindihan para sa kaligtasan ng mga taong nangangailangan. Sabi sa 1:8 ng Book of Acts, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ano ang power na yon? And you will be my witnesses. Hallelujah.
You will be my witnesses. Ikaw ay magiging patotoo. Ikaw ay dapat mangaral ng kaligtasan. Telling people about me everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. You see, napakahalaga mga kapatid na malaman natin na sa ating pagiging isang mananampalataya, bahagi po ang ating pagpapatotoo at ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating kakilala, sa ating katrabaho, at sa lahat ng inaabot mga kapatid, hallelujah, ng ating mga buhay. Napakahalaga po yan. Yan po mga kapatid, ang isa sa napakahalagang ministry ng church. Kaya sa pagsisimula ng church sa Jerusalem, kung bakit sila lumago ng lumago, dahil ang ginagawa nila ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kamatayan man ang kapalit. Hallelujah. Hallelujah. The last topic for the second lesson is the promise preached. Talaga po mga kapatid na ipinangaral ni Pedro ang pangako na ito. Hallelujah. Una, yung pangako ng banal na Espiritu Santo. Pangalawa mga kapatid, yung pangako na tagapagligtas. Hindi sapat para sa mga naunang Kristiyano na sila ay makapagsisi, para sila ay mabautismohan sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, at sila ay mabautismohan para sa kanilang sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Hindi sapat po yun. Kahit nakatanggap sila ng banal na Espiritu Santo, hindi po doon nagtatapos. Because they also were to declare the message of salvation to all people, to the world. Sabi po ng Bible, beginning at Jerusalem. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, si Apostle Paul ay talaga pong may tinatawag na missionary journeys. Nag-mission talaga si Paul. Nag-share talaga ng Word of God. Hallelujah. Pastor, hindi naman ako si Apostle Pablo. Pero mga kapatid, kahit hindi tayo pastor, hindi tayo Sunday school teacher, lahat ng nakatanggap ng Holy Spirit must share the Word of God sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Church, CCFM brethren, hallelujah. Napakasaya po mga kapatid pag meron tayong naaakay na kaluluwa sa church sapagkat isa po yan sa napakahalagang utos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, doon po mga kapatid, sa preaching, mapapansin po natin, ito yung tinatawag na First Pentecostal Sermon made by Peter. Ano po ang laman noon? Acts chapter 2, sabi po ni Peter, so let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both Lord and Messiah. Look at this. Sino po mga kapatid ang ipinapangaral ni Peter dito? Si Jesus. Para saan? Doon po sa mga Hudyo. Aware ang mga Hudyo mga kapatid sa buhay ni Jesus Christ. Alam ng mga Hudyo, especially the spiritual leaders, na sila ang nagpapako sa krus kay Kristo. Hallelujah. Kaya nga, alam nito, o alam ng mga Hudyo, na ang tinutukoy ni Pedro mga kapatid, ay yung napako sa krus at yung nabuhay na muli. So in verse 37, Peter's words pierced their hearts. Alam po ninyo, habang nakikinig yung mga tao, nasaktan daw ang kanilang damdamin. Pero hindi sila nagalit. Minsan mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Diyos, tinatamaan po tayo. Minsan nasasaktan tayo. Pero mga kapatid, yung sakit po na yan, pag yan ay buhat sa katotohanan, may plano ang Diyos po dyan. May gustong sabihin ang Panginoon. Kaya kung hindi nila kilala si Jesus na ito yung napako sa krus, kung tutusin, ano naman po ang pakialam nila?
Pero meron silang pakialam, mga kapatid. Hallelujah. Because they said to Peter and to the other apostles, sabi ng mga tao, brothers, what should we do? Ano ang gagawin po namin? Hallelujah. So, ito po yung kagandahan pag ang tao ay nasasaktan, pero sa katotohanan. Yung ikaw po ay magkaroon ng pagtanggap sa iyong pagkukulang, napakaganda. Sapagkat ang sabi ng Bible, buhat doon sa kanilang nasaktang mga damdamin, nabagabag ang kanilang kalooban, mga kapatid. At sabay na tinanong si Pedro at ibang mga apostol at sinabi, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? This is very important, church. Church, this is very, very important. Dinidiscuss ko po ito sa inyo para masabi po ninyo na ang ating church ay nasa katotohanan. Ano ang dapat gawin namin? Sabi kila Pedro. Hallelujah. Peter replied, look at this, everybody. Each of you, not group, but everyone, each, glory to God. Hindi per family, per group, per community, hindi po. But each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. And this promise is to you, to your children, and to those far away. Papapansin po ninyo na ang subject po talaga dito ay ang mga Hudyo. Because sabi ng Bible, sa inyong mga taga-Israel. Pero sa salita po na ito sa pangangaral ni Pedro, sabi po dyan, to those far away, all who have been called by the Lord our God. Mapapansin po na ninyo dito, mga kapatid, na ini-extend na ang salvation, mga kapatid. Kaya nga si Apostle Paul na dating Saulo ay tinawag ng Panginoon, hallelujah, para maging missionary sa Gentiles, mga kapatid. Hallelujah. At ang mga recipients nito ay tayo na, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung turo na fake si Jesus Christ, na ang Kristyanismo ay gawa-gawa lang ng tao, mga kapatid, malaking kasalanan yun. Kapag tinakwil mo na ang tagapagligtas, sino pa ang magliligtas sa iyo? Hindi po tayo Kristiyano dahil sa relihiyong Katoliko. Kristiyano tayo dahil sa turo nila Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, hindi tayo Hudyo ayon sa laman, kundi ayon sa pananampalataya kay Kristo. Dahil yan sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ, tayo ay naging kabilang sa lipi ni Abraham na tagapagmana ng bungay na walang hanggan. Ano po ang sabi ni Apostle Pablo sa Book of Romans 2:28-29? Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi sa ayon sa batas lamang. Look at this. Napakaliwanag po, mga minamahal, ng salita ng Panginoon. Kaya ito pong pangangaral na ito ni Pedro ay nagbukas ng pintuan sa kaligtasan ng taong makasalanan. Hallelujah. This is the first Pentecostal sermon. Hallelujah. Sabi po dyan, Acts 2:40, then Peter continued preaching for a long time, mahaba-haba ang kanyang pangangaral, strongly urging all his listeners, save yourselves from this crooked generation. Hallelujah. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Hallelujah. Sa mapanganib na henerasyong ito. And 41, this is the good news. Those who believe what Peter said were baptized. Hallelujah. Ito po ang church. Ito po ang church. Those who believe what Peter said
were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Purihin ang ating Panginoon. Di po ba ito po ang ginagawa ng church? Ipinapangaral ang salita ng Panginoon, ang tumanggap ay dapat bautismuhan. During that time, nang magsimula ang church, mga kapatid, marami rin ang tumanggap. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. It is because of the conviction and the realization from their hearts about the truth of salvation from our Lord Jesus Christ. Kaya maliwanag po ang sinabi, uulitin ko lamang, ano po ang sabi nila? Ano po ang kahilingan nila? Sabi nila, what shall we do? What shall we do? Very clear. Hear and obey. Pakinggan natin ang Ebanghelyo at sundin. Hallelujah. Maliwanag po yun. Peter preached to them the plan of salvation. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Hindi kinunclude ni Peter na ang repentance lamang ang dapat mangyari. Dapat, mga kapatid, hallelujah, mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. That is why repentance and water baptism, hallelujah, are very, very important elements of the new birth experience. At hindi lamang po yan, ito po ang indikasyon na tayo po'y kabilang sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Baptism is vital to our obedience to the gospel of Christ, sapagkat utos po ito, mga kapatid. The gospel of Jesus Christ is the good news to mankind that salvation is offered to us on the basis of His death, burial, and resurrection. Di po ba, mga kapatid? Siya'y namatay, nailibing, at bumangon muli. Purihin ang Panginoon. At ang bautismo, mga kapatid, ay sumisimbolo ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Romans 6:4 and Colossians chapter 2 verse 12. Purihin ang ating Panginoon. So the early church practiced baptism in the saving name of Jesus Christ. Hallelujah, Acts 4:10-12. The Jews, mga kapatid, mga examples po ito. Ang mga Hudyo ay nabautismuhan. Acts 2:38. The Samaritans, Acts 8:16. Gentiles, Acts 10 verse 48. The Ephesians, Acts 19 verse 5. We're all baptized in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sapagkat iyan ang katuparan, mga kapatid, ng utos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede niyong i-capture po yan at basahin niyo yan kung gusto po ninyong makita ang katotohanan. That is why in CCFM Church, sa ating pong iglesia, baptism is essential as far as salvation is concerned, sapagkat ito po ay pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! At ang kagandahan po dyan, nakita po ninyo, matapos po silang sumunod, sila po ay idinagdag sa church. Hindi lamang, mga kapatid, pumunta kayo rito, pwede na. Hindi po ganun na nangyari. Those who believed, everybody say amen. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day. Everybody say amen. About 3,000 in all. So, hindi lamang po yan basta na lang gusto mo. Dahil ito po ay may utos na dapat sundin para ikaw ay makasama sa church ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang pananampalataya at bautismo ay malaking sangkap. Hallelujah! Sa pagsisimula ng church. Hindi lamang po sa isang bansa, kundi sa buong mundo. At ang CCFM Church ay naniniwala po sa doktrinang ito. Sa malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At hindi po doon natapos, matapos po silang idagdag, sila'y naglingkod. Everybody say amen. All the believers, all, not some, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship
and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. Look at this. Kaya nga, kapatid, kung ikaw po ay isa ng Kristiyano, hallelujah, na inilagay ng Diyos sa iglesia, ito po ay bahagi ng ating paglilingkod. Magpatuloy po tayo sa turo at aral ng mga apostol. Magpatuloy tayo sa pakikipagtipon. Magpatuloy po tayo sa Bible study. Magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa pananalangin, sapagkat ito ang church. This is the definition of the church. Ito po yung ginagawa ng unang iglesia, mga kapatid. Kaya pansinin po ninyo, pag ang church active po sa mga gawain ito, malakas ang iglesia. Hallelujah. Kaya mga minamahal, we are blessed by God. Sapagkat pinili tayo, pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. At may pangako sa iyo ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, nawa patuloy po tayo magkaisa sa ating pong ministry sa loob ng iglesia. In the book of Acts 2:46, they worshiped together at the temple every day. Napakasipag kasi nila. Kaya mga kapatid, pinagpala sila ng ating Panginoon. Nabanggit ko nga sa aking exhortation last na fellowship ng mga young professionals. Hallelujah. Sa bahay po nila Sister Edith, nasabi ko ang fellowship napakahalaga sapagkat noon talaga, sabi ng Bible, araw-araw. Kaya nga yung camp na 4 days halos na magkakasama po tayo, na wala po tayong ibang ginagawa kundi magpuri sa Panginoon. May mga games man, pero mga kapatid, halos dominant ang ating pong pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po ang napansin natin? Na-awaken, na-stir up ang ating pong spirituality, ang ating consciousness tungkol po sa paglilingkod sa Diyos. Kaya noon po mga kapatid, very, very powerful ang church because of the things they do, yung kanilang ginagawa para sa Panginoon. At ang sabi ng ang Bible, hallelujah, met in homes for the Lord's Supper. Nagkakatipon po sila para sa banal na hapunan. Hallelujah, sa pag-commemorate, sa pag-alaala, sa kaligtasan ng Panginoon. Hallelujah. And share their meals with great joy and generosity. Pansinin po natin mga kapatid, sa ating buhay ngayon, sa lahat po ng mananampalataya, naiba na po ang ating perspective sa buhay. Di po ba, kapag merong fellowship tayo sa ating bahay, meron laging exhortation. Hindi ko po ma-imagine kung mayroon pong birthday na walang exhortation. Parang kulang po, nabasa na lamang tayo kakain mga kapatid. Hallelujah, hindi na po ganun. Hallelujah. Dapat merong exhortation, dapat merong word of God, sapagkat ito talaga ang sinasabi ng Bible. Hallelujah. At kung meron mang food, masaya natin pinagsasalo-saluhan. Pansinin po ninyo, nauna lagi ang spiritual food kaysa sa physical food. Hallelujah. Kaya iyan po ay pagbabago at dahil po yan sa church. Kapag may birthday, graduation, dedication, o ano mga celebration, pansinin po natin mga kapatid, may salita ng Diyos na dapat mahayag. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat iyan ang napakasarap na pagkain na dapat pagsalusaluhan. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, natutuwa po ako pag mayroon po mga minamahal na mga celebration dahil ang salita ng Diyos laging kasama at priority na gawain po sa ating pasasalamat. And this is the essence of church fellowship. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And in my conclusion, glory to the living God. The beginning of the church was the great spiritual event that changed the relationship between God and mankind. The church began with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hallelujah. And it continues today with the same experience offered to all people and pattern to be followed by CCFM
and other churches today. Mga kapatid, tayo po ay nasa katotohanan dahil ang ating ginagawang paglilingkod ay ayon sa unang iglesia na nilikha o nilagay ng Panginoon sa aklat ng mga gawa. Kaya pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod at huwag po tayo maghinawa. To God be the highest